Ngayon po ay basahin po natin ang gospel text which is found in the book of John chapter 6 verses 16 to 21. And it says, "Now when evening came, his disciples went down to the sea, and after getting into the boat, they started to cross the sea to Capernaum, and it had already become dark, and Jesus had not yet come to them. The sea began to be stirred up because a strong wind was blowing. Then, when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat, and they were frightened. But he said to them, 'It is I, do not be afraid.' So they were willing to receive him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going." So, it's the word of God po rin po, Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating message na ibabahagi po ng ating kapatid na ng ating elder Richard, which is entitled Walking on Water, Sovereignty over Chaos. Tayo po mo po. Praise God. At tayo po binigyan naman ng pagkakataon ng Panginoon na makausap, upang palad siya. Tayo po manalangin, takilang Diyos. Kami po muli ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pribileyo na binigyan niyo na po na ito sa amin. Salamat po, Panginoon, for this fellowship that we are worshiping you in one accord, in one spirit, and in truth, O Lord. Salamat, Ama, sa mga kaluluwa na nasa iyong harapan, Panginoon, basbasan sila. Kaming lahat, O Lord God, bigyan na kami ng knowledge and wisdom to comprehend, Panginoon Ama, at ma-reconcile, Panginoon, lahat ng salita na ibabahagi niyo, Panginoon, sa amin. Alam po namin na we don't have the capability, Panginoon, but through your authority and your sovereign power over us, O Lord God, to the help of the Holy Spirit, and to the aid of the Holy Spirit, O Lord God, you will empower us by your knowledge and wisdom, Panginoon, upang maintindihan anuman tagubilin, Panginoon, ng aming Ama, kayo, Lord John, sa amin, Panginoon, bilang Diyos namin at Tatay, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Kayo magpaunawa sa amin, gamitin namin, Panginoon, to empower us, gamitin namin ito, Lord, sa aming buhay. May apply namin na lahat ng mensahe na ito, Panginoon Ama, na ibibigay niyo po sa amin sa araw na ito. Muli, empower us, O Lord God, hindi lamang po ang inyo pong mensahero, hindi lahat kami ay sama-sama, Panginoon, na matututo sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let's be seated, O Lord. Amen, kapatid. Kamusta po, mga kapatid? Ang isang linggo natin na nagdaan. Stormy. Masyado pong ang linggo na to ay full of fear, no? Pagdating sa sabi nga ng ginagamit natin salita ngayon is over chaos. We are in a blink of a global war. Ibig sabihin. So there's always a fear. Para sa isang Kristiyano ay alam natin, no, na may nagiging part ito ng ating mensahe about the sovereignty of God over chaos. Sa aking mensahe is, sabi nga ng title natin is Walking on Water. No? We're going to emphasize God's nature or our Christ nature. Sabi nga dito, Christ, the sovereign over chaos or storm. Ito po yung, alam naman natin, if we're going to take the review, this will be the 5th miracle na ginawa ng ating Panginoon, sa pagkakataon na ito, itong sequence natin, itong narrative na to, it will be another exhibition of God's miracle. No? Ano ba yung una? Kung matatandaan pa natin, kung magre-recall tayo, no? Turning water into wine. Pangalawa, mukhang nakalimutan na natin agad. Pangalawa, ano yung pangalawa natin? Okay, yung nobleman, yung anak niya. Tapos pangatlo, yung pilay, di ba? Doon sa may balok yun. Pangatlo, ay pangapat. Yun, di ba? Yun yung pangapat, yung feeding of the 5,000, yung uling-uli. Yun yung last week natin na tinalakay, ano? Of course, sa lahat ng mga miracle na yan, is there is a display of God's workmanship and sovereignty of God, no? Yung power niya, dahil lahat ng yan is pwede lamang magawa ng isang may deity, may divine nature or may divine na deity, no? That is our Lord Jesus Christ. Isa lang naman yan na sign
ng ating Panginoon. Ano? When we travel or when we journey about John, makikita natin yan na napag-aralan natin na hindi lamang sa miracle tayo nagdedepende sa pagka-Diyos ng ating Panginoon upang mapatunayan yung witness, dami, di ba? Yung kanyang salita at yung kanyang miracles. No? Of course, always ang our central doc natin, it is about calming the storm or yung calming the storm tuloy. Yung walking on water yung pinakasentro. Alam niyo po kasi may parallel sa Synoptic Gospels ang pangyayari na to. No? Kung titingnan natin yung Matthew chapter 14 at saka yung Mark chapter 6, kung nagbasa kayo, hindi nyo lang binasa yung John chapter 6 na to, na 16 to 21. Kung nag-cross-reference kayo sa Synoptics, which is sa Mark 14 at sa Mark 6, makikita nyo na may marami pang nadagdag doon sa 16 to 21 ni John. Hindi naman sa hindi kompleto, pero mas yung narrative, mas na-expound mo. No? Kung kayo ay nagbasa, sana nga lang nabasa nyo para mas nagkaroon kayo ng idea kung ano talaga yung tunay na nangyari. No? Iba po ito doon sa Jesus calming the storm. Kasi sa lahat ng Synoptic Gospel, sa Luke mo lang siya hindi makikita. No? Sa Luke, sa chapter 8 ng Luke, if I'm not mistaken, chapter 8 ba yun? Basta sa Luke po, no? Chapter 8, yung calming the storm, iba yun. Kasi ni-research ko yun. Kasi what's the difference between Jesus, yung narrative ng story ng Jesus walking the water, tsaka dun Jesus calming the storm. Pag tinignan nyo yung sa Luke ng chapter 8, yung calming the storm, si Jesus Christ nandoon mismo sa loob ng boat. Kasama nila, di ba? Tapos binagyo, tapos di ba? Tapos pinahinto niya. Natutulog pa nga, relax na relax si Jesus Christ. Yung mga alagad niya is they're all in tremor na. They're all in fear. Di ba? Pero ginising nila si Christ, then si Christ pinahinto. Yun yung istorya no? And that story, tatandaan nyo kasi may chronological events eh. Pag nagbasa kayo ng Synoptics, mapapansin nyo, kasi present din yung story ng calming the storm na yan sa Matthew at saka sa Mark. Mas nauna yung istorya na yan kesa dito sa story natin ngayon. So makikita natin, kung i-analyze natin, may nangyari na pala sa dagat bago nangyari itong Jesus walking in water. Na-display na yung power and authority ni Christ over nature. No? So if you have a deeper study, sabi ko nga sa inyo, ang sarap talaga mag-aaral ng salita. Lalo na kung may mga assisted na tayo ng mga theologian na talaga ng mga dalubhasa sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ano? So, ano yung desire natin? Mas nadadagdagan pa, no? So, syempre, yung central doctrine natin dito is about Christ. Yun ang importante para makilala natin ng gusto ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, yung Christology na tinatawag natin as an eternal Son of God, the sovereignty that rules over creation and graciously sustains His people in every trial. Yan yung spiritual side. Meron yung Christology at meron tayong spiritual side ng istorya, no? Kung bakit nangyari yung istorya na yan, ano? So our passage today is more than a miracle story. Tandaan natin, sa lahat ng istorya, sa lahat ng miracle na ginagawa ni Christ, is merong kahulugan pa yan na mas more deeper. No? May nas na-emphasize pa. No? It is a divine revelation of Jesus Christ's power, His presence, and His providence. No? Yan yung extra revelation. Hindi naman extra revelation in that present time. Hindi lang yung miracle, ano? Meron pang mensahe ang Panginoon patungkol sa ginagawa niya na yan, ano? So we will all learn, beloved, that the Christian life is not free from storms. Ang ganda ng kanta ni Leia kanina, natouch ako, no? Parang kinunayb lahat yung events natin ngayon, yung istorya natin, yung message ng Panginoon ngayon, pati doon sa special number ni Sis Leia, nakakibat doon yung pangyayari ngayon sa hinaharap, di ba? Lahat. We are all in a storm. We're all in chaos presently. Even in our personal lives, may mga nadadanas tayong storms. Yan yung spiritual side ng story, ng mensahe natin ngayon. So, let's all tackle about it. Let's talk to God. Let's enjoy the scripture. Okay? Verse 16 tayo, mga kapatid. Anong sabi sa verse 16? Alam natin na ito ay yung kasunod ng istorya ng feeding of the 5,000, ano? So, kung titignan nyo sa Synoptic Gospels, sa Matthew at saka sa Mark na naman, ay nagmamadali sila na umalis. Dito hindi binanggit di ba? Sabi lang dito, pag-isapan, sabi, now when evening came, His disciples went down to the sea.
Yan. So when evening came na lang, sinabi, no, the disciples went down, sinasa si Jesus Christ. Tatanong ka minsan, di ba? Kaya yun yung intention natin na mag cross-reference tayo doon sa synoptics. Kasi hindi, ang purpose ng Panginoon, bakit ginawa pa yan? At bakit nagkaparehas pa yan? So ibig sabihin, basahin din natin para mas makumpleto yung knowledge natin. No? So yun yung intention ng mga writer. Hindi sila talaga kumpleto na in their ways. But of course, the Bible is complete pag pinagsama-sama natin yan. The information is all relevant. No? So Jesus told them to get into a boat and head across the water. Diba? Inutusan sila. Tatandaan natin yung point na to. Inutusan sila ni Kristo. Jesus told them to get into a boat and head across the water. Tingnan natin yung reference sa Matthew 14:22. Yan dyan ang umpisa ng istorya. Ang sabi doon sa synoptics, immediately, He made the disciples get into the boat. Inutusan niya, and go before Him to other side while He dismissed the crowds. So may problema, di ba? Dinidismiss ni Christ yung mga tao, yung 5,000, more than 5,000 yan, napakarami yan, kumain yan eh. Sabi nun sa last week, 5,000 men lang yan. How about your children? How about yung mga kababaihan? Baka mas marami pa yung babae. So it's probably more than 10,000, you make it double. Napakaraming tao po niya at dinismiss yun ni Christ. Bakit? At immediately pinapasakay niya sa bangka yung mga disciple niya. Bakit kaya? Katapos na ni Christ, na iniwas niya na yung mga yun. Ano? Anong dahilan? Unang-una, the crowd is apparently willing to use violence to accomplish their goals. Ano yung tinuro sa atin last week sa 15? Di ba gusto siyang gawing hari agad? Pinipilit siya ng mga tao. Nakuha niyo yun sa 15? Sa binasa niyo? Pinipilit siya ng mga tao. Balikan natin yung 15. Pinipilit siya ng mga tao na maging hari agad-agad, abrupt. Kasi nasa nasaksihan nilang pagpapakaasa miracle na nasaksihan. Tingnan niyo sabi, na mapaghalata na Jesus na sila ay magsisilapit at siya ay agawin, i-abduct siya upang siya ay gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok at nag-iisa. Tinakasan niya, no? Dinismiss niya yung disciple niya, dinismiss niya yung crowd pala, at immediately dinispose niya yung mga disciples niya sa dagat to escape. Yun yung una, no? Yun yung pangalawa. Ito yung pangalawa, ay yung una. Yung pangalawa, iniwas ni Kristo na ma-involve ang kanyang mga disipulo sa political unrest na pwedeng magdulot ng ingay at maipit sila sa kaguluhan na magalit yung Roman Empire. Siyempre, magkaka-create na ng chaos yan, di ba? Makakarating sa leadership ng anong kaguluhan to, di ba? Bakit gusto nyo gawing hari ito? So, iniiwasan niya. Yung pangatlo, ayaw niyang maging ego-centered yung kanyang mga disciple. Bakit? Abay, pinupuri na sila eh. Lahat halos sila, gusto ng di ba? Ine-exalt na sila. So may possibility na magkaroon ng magkaroon ng ego-centered ang kanyang mga disciples dahil sa adoration sa kanila ng mga tao. Nangyari 'yon. Hindi natin maiwasan 'yan in its actual event. Sa present time na nangyayari 'yan, di ba? Ultimo yung pastor mismo dahil sa sobrang kapurihan na or adoration ng mga member ng church, di ba? Ay nagiging ego-centered na. Masyado nang mapagmataas. Hindi niya alam that has to maintain as a servant. Dahil nagkaroon na siya, kinain na siya ng ego niya. That's one thing. No? Yun ang pinagkakaiwas-iwasan ng ating Panginoon Kristo. Masunurin po ang mga apostol, yung disipulo niya. No? Walang tanong-tanong, sakay agad. No aware what chaos is prepared for them. Walang tanong-tanong. What chaos is prepared for them, no? Sabi ni Christ, get into a boat and head across the water. Sabi doon sa ibang cross-reference natin, ano? Sabi doon sa cross-reference natin, immediately he made the disciples into the boat and before him to the other side while he dismissed the crowd. So Mark, and immediately Jesus and his disciples get into the boat and go ahead of him to other side to Bethsaida while he himself dismissed the crowd, no? So yun, madaling-madalian, dinidismiss niya yung kanyang mga disipulo. Get into the boat and head across the water. Of course, we know na alam ng Panginoon kung ano yung pwedeng mangyari, di ba? Alam ng Panginoon, siya ang nag-initiate
ng action na to dismiss the disciple. Alam mo, pagpapakinggan mo yung story, napakasimple lang, Di ba? Pinapatakas lang naman, dinala sa dagat, di ba? Dinala sa dagat, tumakas na kayo kasi nagkakagulo na, may chaos na rito sa lupa. Dito sa mga tao dahil ginugulo na tayo. Iba na yung inbids, yung mensahe natin na pinadami natin yung isda at saka yung tinapay, abay na misinterpret nila. Yung about the message of the bread. Abay, iniisip nila ibang klase to, ano to? May superpower to. Na-neglect nila yung tunay na mensahe ng tinapay. Na si Jesus Christ yung eternal bread. No? Yung tunay na mensahe na itinuro sa atin ng ating kapatid na John Paul last week. Diba? Yung tunay na mensahe ng tinapay. Okay? So, this is an important lesson about the nature of trials and hardship. No? Not all sufferings is the result of disobedience. Natandaan natin that not all sufferings, tandaan natin itong word na to is a result of disobedience. In fact, sometimes obedience leads us directly into the storm. Yung obedience natin ang nag-lead us to us directly into a storm or yung trials natin sa buhay, mga kapatid. Pagiging obedient pa natin sa Diyos ang nag-lead sa atin into trials. Tandaan nyo hindi yun yung talagang normal na perception natin, Tika, kaya nga ako umiiwas sa trials dahil kaya nga ako nagiging obedient Di ba? Yun yung perception natin Pero may tinuturo rin pala the other side of the coin ng ating Panginoon na being obedient will lead you to trials. Ito yung essence ng istorya natin ngayon. But of course, He is under control of everything. Alam natin yan. We know that. In fact, sabi sa version of story sa book of Mark, Christ was watching them during their struggle. Sa Mark 6:48 na yan. No? Christ was watching them. Tuloy tayo sa istorya. Verse 17 tayo. And after getting into a boat, they started to cross the sea to Capernaum. It was now dark and Jesus had not yet come. So hindi nila kasama, kaya alam natin na sila lang ang bumiyahe. Had not yet come to them. Where did Christ go? Siyempre mapapatalo tayo. Siyempre pumunta si Kristo. Bakit siya? Yung mga disciple niya lang ang bumiyahe. The sea became rough because a strong wind was blowing. Anong pakiramdam ng ganon? Muna, pinabiyahe ako, dinala ako sa gitna ng dagat, suddenly biglang sumama ang panahon, Madilim, tapos biglang may dumating na unos. Kung mangingisda ang buhay nyo ng araw, maalaman nyo kung ano yung pakiramdam ng isang pangingisda na inabutan ng unos sa dagat. So may mga pinapanood ako na vlog, inabot sila ng unos, Hindi nila maintindihan paano sila. So, sobrang bilis na ng bangka nila, lumilipad na sila sa alon, kakamadali para lang to reach the shore. Masama minsan, hindi pa nila makita yung shore dahil total darkness na. Ganun ganun yung pakiramdam. Yun nung time, sinasagwan lang nila bangka, imagine that. Tapos yung bangka nila, walang katig. Anytime, pwedeng, di ba, mag-trample. Sabi sa verse, Jesus had not yet come. Out on the water states that even while the men were afraid and agonizing, yan ang katakot nila, over the situation, they were under His watchful eyes. Basahin natin yung Matthew 14:20-24. Sabi, after dismissing the crowds, He went up to the mountain by Himself to pray. Yun pala yung ginawa ni Christ. Hindi na mention sa John, Nasaan si Christ? Pumunta muna sa bundok. Hindi natin alam kung bundok yun, wilderness ba yan? At nanalangin pa. Dinismiss niya yung disciple niya at nanalangin siya at 1 mile away na yung bangka, nasa unos. Tignan niyo yung vision ni Christ. Sabi sa Bible, they are around 1 mile. Approximately 1.4 kilometer away from the shore. Masama ang panahon, pero nakikita niya kung ano nangyayari sa kanila. Sabi sa Marco, sa first portrait, He saw them being battered as they rowed because the wind was against them. Diyan pa lang, madidisplay na yung superpower ni Christ 1.4 kilometer, may vision ka kung ano nangyari sa kanila sa gitna ng dagat. Gabi pa, in total darkness.
Pero sinabi dito, nakikita niya. Di ba? Ma-amaze ka na lang pag nababasa mo at nag-analyze ka. Di ba? Kung dadalin mo yung sitwasyon mo doon sa storya, nanamnamin mo kasama nila, parang superbook nung araw, ano? Yung dalawang bata nag-travel, napanood nyo ba yun? Baka hindi ko nakapanahunan. Di ba? Yung dalawang bata nag-travel, biglang napunta sila doon sa mismong event. Kasama sila sa nangyayari. That was my childhood Bible, no? Noong time na yon, sa superbook. Dadali mo yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Minsan, nag-imagine ako, ang ganda, no? Di ba? Nakakatandaan niyo siya ba? Ate Grace, favorite niya, Superbook, sigurado. Alam ni Ate Grace yan. So, sa Channel 7 yun. Yeah. So, yun ano? At yun yung situation. Lahat po ng miracle ni Christ is attached to a spiritual lesson. Siyempre. No? Hindi lang yan basta-basta na nangyari. And then one will, this one will not be different. Dito naiiba, mga kapatid. So, the disciples find themselves in a dangerous situation, rowing in the dark, facing the fury of the sea. Yet, this is not outside of God's control. Kaya nga nakikita niya, kahit na 1 mile away. Di ba? 1 mile away, nakikita niya, no? So, sinabi dito, but Christ, since He is omniscient, balik tayo sa karakter ng Diyos, balik tayo sa deity ng ating Panginoon. He is omniscient and omnipotent, the creator of heaven and earth, the creator of the universe. Colossians chapter 2, chapter 1, di ba? He's the creator of the universe. Lahat ng nakikita mo at hindi mo nakikita ay ginawa niya. They were describing Christ sa Colossians, ha? Tatandaan natin yan. Di ba? All things seen and unseen as made before Him. Di ba? So Christ knowingly sends His disciples into the storm. But He's an omniscient God na kung ano ang kakainat na ng kanyang mga alagad, alam niya. He wanted to show His power over nature and test their faith, showing them that He is a sovereign over the chaos. So we understand that God is sovereign. Lagi natin naririnig naman yan. Gaano ka-importante sa inyong salita that God is sovereign over every detail of His creation. Every detail of His creation. That includes kung ano ang nangyayari sa buhay nating lahat. Every detail of your life. That includes suffering. Kaya nga, it's not hidden to us kung ano man ang nangyayari sa mundong ito ngayon. All the sufferings that is happening in this world. Hindi yan hidden sa Kanya. Alam niya lahat yan. He allows it. He is sending us into suffering as well. Hindi tayo exempted, mga kapatid. We are not exempted to suffering, even though we are obedient. For being obedient, He sent us to suffering. Ito yung nangyayari sa storya, di ba? Dinispose niya to experience the suffering in the midst of the chaos. And suffering is a part of His providence. Suffering ay parte ng buhay para mas manamnam mo, para mas ma-enjoy mo yung providensya ng Diyos. Diba? Sabi nga kanina, diba, sa Bible study natin, na dahil ano ang nagmamagnify sa Diyos, sa holiness ng Panginoon? Yung kasalanan mo, yung pagiging depraved mo, kasi nangangailangan ka ng Savior. That's magnifying God's holiness. Dahil sa sitwasyon mo bilang patay na kaluluwa, na espiritu dahil sa kasalanan, it's magnifying the mighty grace. The grace ng Panginoon na kailangan mo. Then you need a Savior. That is suffering. It's a part of providence. Alam niyo sabi ng Belgic Confession, Brad June ang palagi nagbabasa pagdating sa mga ganyang confessions of faith. Ano? Sa Belgic Confession, sabi niya, in His providence, divine providence, nothing happens in this world without His orderly arrangement. The storm is no accident.
It is a part of Christ's providential training for His people. That is according to the Belgian Confession of Faith. Sabi niya pa, in His orderly arrangement, God's will and arrangement govern everything that happens. He governs everything that happens. This includes both good and difficult circumstances. Hindi lang sa mabuting bagay lang. Both good and difficult circumstances. Sabi niya, the purpose of the suffering, sabi ng Belgian Confession, is we acknowledge that even difficult situations like storms can be a part of God's plan for His people. It suggests that these experiences are not random, but rather opportunities for growth and spiritual development. Totoo naman talaga, di ba? Kapag nadapa ka, natututo kang bumangon at matuto ng wag na madapa muli. Kapag may nagkasala ka, dapat hindi mo na inuulit yung same na kasalanan na yun. Hindi mo na babalikan pa yung kasalanan na natuto ka na kasalanan na nalugmok ka minsan, babalikan mo pa, parang kinain mo yung sarili mong dumi. Alam mo, pag sumuka yung aso, kakainin niya pa yung suka niya, ganun ka. Kung babalikan mo pa yung dati mong kasalanan na nagawa na, bakit ka pa babalik at magpapakalugmok pa ulit? Nag-suffer ka na, natuto ka na sa suffering mo. God sent you the message. But this is a comfort and assurance, understanding that even storms are part of God's plan, provides comfort and assurance to believers. The genuine believers only will feel the comfort and assurance kahit in the midst of suffering, knowing that they are not subject to random misfortune. Walang ganon. Walang misfortune sa Panginoon. All are God's will and providence, but rather at the care and guidance of a loving Father. There's no such thing as misfortune, mga kapatid. Ano application ng verse na to? The darkness in your life, nagiging spiritual na tayo, no? We spiritualize the story. No? We're not only exposing the miracle, the omnipotence of Christ over nature. No? But the darkness in your life, the chaos in your family, the fears in your heart, none of this are random. Ransom tuloy. None of this is random. Hindi yan aksidente lang. Diba? Hindi yan aksidente lang. The same God who ordained your salvation also ordains your sanctification. At yung sanctification na yun, saan nagagaling? Most of the time, paano ka sinasanctify? Sa suffering mo. Sa trial mo, sa buhay mo. Huwag kang magtaka ka. Sabi nga lagi natin sinasabi, magtaka ka kung isang Kristiyano ka, hindi ka nakakaranas ng suffering. Tanungin mo na yung sarili mo. Yung always in the comfort of your couch ka, nandun ka sa comfort zone mo palagi, wala kang suffering, dami-dami mong pera, no? Nakakalimutan mo yung Diyos dahil nasa comfort zone ka ng barkada mo, di ba? Na nagbibigay sa'yo ng temporal na kasayahan, no? Tapos mga unbeliever, tapos nararamdaman mo yung joy pagkasama sila. Ba, teka muna, magtanong mo sa sarili mo, pas na-enjoy ko yung comfort at company ng unbeliever kaysa sa comfort ng aking mga kapatid sa pananampalataya. What's wrong with me? Try to ask yourself. Why I'm lacking desire to be in one accord with my brothers and sisters in Christ. Why? Why should I? But this is the main thing. Sa verse 18, verse 19 tayo. This is Christ's sovereign power that has been revealed. Ito yung pinakasentro no? To understand the power of God, the power of Christ. When they had rowed about 3 or 4 miles, mali pa pala yung sinabi ko kanina, 1 mile lang. Aba, 4 miles pala to, 3 or 4 miles. I'm sorry, mga kapatid. 3 or 4 miles. They saw Jesus walking on the sea,
and coming near the boat, and they were frightened. Yun na, na-reveal na. Dinefile ni Christ yung law of gravity. The display of power. Alam niyo, miracle, sinasabi na-invent lang yung salita ng miracle dahil may supernatural na nangyayari na hindi natin kayang gawin bilang finite creature. Kaya nagiging miracle. Pero sa Diyos, everything is possible. Diba? There's nothing such as a miracle. There's nothing na miracle sa Panginoon. Dahil He knows everything. He has the full power. Tingnan, paano tayo dinisip ng pinikula na Lucy? Yung sinasabi mo kanina, no? Si Chona, alam na alam yung pinikula, di ba? Sabi nung storya, yung tao daw kinreate lang na ginagamit niya yung brain niya, 30% lang, di ba? Kinreate ang tao na ang function ng brain niya is 30% lang. So we are created in the image of God, pero 30% lang yung binigay sa'yo. So yung message ng storya, na-reveal kung paano ginawa ng scientist nung pag ininom niya yung serum, magiging 100% yung function ng brain niya. At kapag naging 100% ang function na ng brain niya, sino na siya? Perfect siya, naging Diyos siya. My God. Yun yung istorya nung istorya yung Lucy. Isipin nyo yun, naiisip pa yun. No? Naisip pa na ng writer yun. Sabi sa Matthew 14:25, yung cross-reference natin, around 3 in the morning, that was 3 o'clock in the morning, mga kapatid, he came toward them. Sabi niya, fourth watch yan eh. Yan yung nila fourth watch eh. He came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. Doon sa John, ang sinabi doon, they were frightened. Dito, they were terrified. It's a ghost. They said, and they cried out in fear. Sa Mark 6:40-50, around 3 in the morning, he came toward them and walking on the sea and wanted to pass them. When they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. For they all saw him and were terrified. Here is the glorious vision, mga kapatid. No? Alam niyo po yung Sea of Galilee, maliit lang yan, 11 kilometers long, 4 kilometer, if I'm not mistaken, 5 kilometers wide. Maliit lang ako, titingin nyo nga sa mapa, napakaliit lang yan, mas malaki pa yung Dead Sea, di ba? But yung Sea of Galilee, nasa higher level siya, kaya fresh water coming from the Mediterranean ba yan, o something na pumapasok dyan, yung Dead Sea kasi mababa, may nagpo-flow na river dyan, papunta ng Dead Sea, yung alat na pupunta doon, patay yung tubig niya, walang labasan, kaya nagiging stagnant siya, kaya sobrang alat. So, walang living thing doon. Ang living thing nandito lang sa Sea of Galilee. So, ganyan yung geographical, niyan, titignan natin. Napakaliit lang yan. Dahil napapaligiran ng bundok yan, yung Sea of Galilee na yan, napaka-extreme ng weather condition. Laging may malakas ang hangin, bigla na lang may dumarating na unos, ganun yan. Kahit nga sa present time, ganun nangyayari pa rin yan sa Sea of Galilee. Dahil nga napapaligiran ng bundok, no? 11 miles kilometer, 7 miles wide ang Sea of Galilee. Napakaliit lang. So, take note that they were facing this challenge because of their obedience to Christ, no? At kita naman natin kanina na inutusan sila na sila mismo. Sumunod lang sila sa ating Panginoon sa Kristo o gihisipin mo, Lord, bakit mo kami alam namin na ikaw na kung titingnan natin yung istorya, sabi sa Luke chapter 8, si Christ relax sila, natutulog, nasa Sea of Galilee sila, bumagyo rin. Isipin mo, 2 beses mo bagyo, no? Sa different story. Pinahinto ni Christ yung bagyo. Pero ito, dumating na naman itong story na ito, dinismiss sila ni Christ, alam na nila na malikot ang dagat na to, dinismiss pa rin sila, pinabayaan sila sa gitna ng dagat, and they are obedient. Di ba? Christ pushed them to be in their suffering. Pero may mensahe ang Panginoon, di ba? Hindi lang the revelation ng kanyang pagiging omnipotent God. No? The object lesson here is relatively simple. Hard times don't
necessarily mean we're doing something wrong. On the contrary, obedience to God can involve inconvenience and suffering. No? Lagi natin inuulit yan. And then, all of a sudden, ito na si Jesus Christ walks upon the very waves that threatens them. And He demonstrates His dominion over nature. He demonstrates His dominion over nature. The Son of God who made the world was in control of its forces. And in case He suspended the law of science. Yung sinasabi natin, the law of gravity. No? This is not only a mere sign of power. It is a declaration of His identity. Moses, in-instruct niya yung dagat na hati. Di ba? But his identity is still a human. Pero this one is something else different. No? He controls over nature. Si Moses, binigyan lang din ng power ni Yahweh. Di ba? Pero this one is done by himself. Di ba? It is a declaration of his identity. When he walks in power in the water, his power to control or command nature. Only God treads upon the waters. Alam natin yan. Only God can control nature. Kahit sabi mo manalangin ka, di ba? Nanalangin tayo. They only use our prayer as the means to control nature. Pero siya pa rin talaga yung nag-execute lahat nun. Sabi dito, and they were frightened. Sabi, matatakot ka talaga pag makakita ka ba naman ng tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig? Na naman talaga siguro matatakot, lalo na alas 3 sa madaling araw, tapos may unos, makikita mo nakaputi, tapos may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi nila sinabi dito, Lord, Lord, nasaan ka na, Lord? Bakit mo kami iniwan dito? Hindi sila nalalangin ng gano'n, diba? They were all frightened lang, at nakita lang nila. In all synoptics, hindi sinabi gano'n, na tinawag nila ang pangalan natin Panginoon Kristo. The disciples are terrified. Why? Because they sense something more than human. They sense something more than human. Alam niyo po, fear is a natural response. No? Pinag-usapan namin kanina ni Brad Glenn kanina sa aming mini devotion namin. Kaya nakakalimutan ko tuloy sunduin si Sis Leia. No? There is a natural, fear is a natural response. Sa isang that is a reaction of a sinner to the presence of divine glory. A natural reaction of a sinner to the presence of a divine glory. Di ba yan din ang naging reaction ni Moses nung nakita niya ang si Yahweh sa burning bush? Terrified siya, di ba? Lalo na nung nagsalita na. Nung na-encounter nila ang Panginoon, He is overwhelmed with His own unworthy and sinfulness. They were overwhelmed because of their unworthy and their sinfulness. That is the natural reaction ng isang makasalanan na maka-witness ng divine glory ng Panginoon. May fear dahil sa kanilang kasalanan and because of their unworthiness and their unrighteousness and sinfulness. Doon nga sa version ng Matthew, verse 26, they were terrified and said, it's a ghost. Isipin mo, maniniwala na pala sila talaga sa multo nun. Kala ko tayo sa Pilipinas ang may white lady na napapaniwalaan. It's a ghost! Ito na lang, hindi it's si Casper ang sinabi. Sa dalawang synoptics yung sinabi, hindi mo makikita sa dyan, di ba? Pero pag binasa mo yung synoptics, doon makikita na sinabi nila na it's a ghost. And they cried out in fear. So, ibig sabihin, pag tayo bilang tao ay nakakaramdam ng takot or terrified, natural pa lang na reaction ito ng isang makasalanan. Dahil you are facing an holy God and you are a sinful man. Kahit naman nanampalataya tayo, meron pa rin remnant ng kasalanan
sa atin, kaya nandun pa rin terrified tayo naturally. Even in the presence of the Holy God. No? Mawawala lang naman yung remnant na sin natin pag nasa langit na tayo eh. Kaya hindi na tayo terrified. But we have also a different kind of fear, which is reverence. Tandaan natin yon. Iba yung fear of reverence, ha? Iba yung terrified. Yung fear, you fear God and obey His commandments, that is something, a reverence to God. Kaya ka natatakot sa magulang mo, hindi na natatakot dahil baka paluin ka or saktan ka. Natatakot ka dahil gusto mong sundin yung kanilang mga tagubilin. Di ba? Takot ka pa sa magulang mo? Oo, takot ako siyempre. Abay, righteous yung kanilang mga tagubilin kaya ako sumusunod. Ganun din sa relasyon natin sa Panginoon. You know na ang tagubilin ng Diyos ay righteous. Kaya you have a fear. You have a reverence. You have obedience. Na sundin ang mga salita ng Panginoon. No? So si Christ, just revealing Himself as a mere helper. Noong time na yun, ano? Hindi lang yung dumating siya para iligtas sila sa midst of the storm. But as a holy God who rules over creation, yun yung mensahe doon. The declaration of His deity. The declaration of His divinity. That He controls nature. At problema, itong mga disciple, instead na nawangha, mas nauna pa silang natakot, no? Yung katatapos lang na miracle na pinadami ni Christ yung isda at tinapay. Ang sabi sa ibang salin, ano? Hindi pa sila nakapaniwala sa kanilang nasaksihan. Di ba? Sabi sa Mark 6:52, ha? Tingnan mo, paki-post natin, Brad. Ito yung pangyayari doon sa Synoptic, sa the Book of Mark. Cross-reference tayo. Ano sabi? Palibhasa ay hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay dahil ang kanilang puso'y pinatigas. Sino tinutukoy dyan? Yung mga disciples yan. Hindi pa nila totally maintindihan. Yung pangyayari na yun, isipin mo, Bible na nagsabi sa salita ng Diyos, hindi pa nila maintindihan. For they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened. Pinag-aaralan pa natin kanina the depravity of man, no? But their hearts were hardened. Pero ibig ito, no? Ibig sabihin nito, hindi pa nila totally na maintindihan. Kahit na mga disipulo sila, na-witness na nila in actual yung nangyari, yung miracle, yung ginawa ni Christ. Okay, parang nag-focus lang yung ano nila, yung kanilang isipan doon lang sa miracle na ginawa. Kaya hindi nila maintindihan kasi hindi nila maintindihan yung yung tunay na mensahe nun. Yung tinapay. Yung tinapay ng buhay. Na ang kinuwens ng tinapay na yun at saka ng isda na yun, yung spiritual need mo, na pangangailangan mo. And considering the story of Christ calming the storm, Synoptic Gospel, sabi natin kanina, Gospel mas nauna kung saan sa witness na nila kung paano display ni Christ's power over nature, di ba? Sabi ko nga kanina, nauna yung istorya ng calming the storm eh. Bakit sarado pa rin yung kanilang pag-iisip? Parang silang si Pero, na ang dami ng plague na dumaan, ayaw pa rin maniwala. Why? Sabi ng Bible, because God harden His heart. Talagang purpose pa rin ng Panginoon to harden their heart, ano? Are we still hardening our hearts, mga kapatid? Sa lahat ng nalalaman natin, na-witness natin sa salita ng Panginoon, are we still hardening our hearts to obey God? Are we still wanted to be in the midst of chaos? So ang storms of life, we don't just need a miracle. No? We need a behold Christ for who He is. Hindi mo naman kailangan makita na mag-perform pa ng miracle ng Diyos sa buhay mo eh. You just acknowledge the character of God. Kaya nga sabi natin kanina, lagi natin sinasabi, paano mo maintindihan ang sitwasyon na nangyari sa mundo ngayon? You have to go back to the Word of God alone.
To answer your questions kung may mga doubt ka about what's going on in this world. Kung bakit may namamatay na bata, bakit nadadamay, bakit kailangan mangyari to, bakit kailangan magkaroon, there's a fear that there should be a nuclear war. Nandito lang tayo sa Middle East, baka madamay tayo, that's only around how many kilometers away. Pag binulog mo ang atomic bomb, that is 100 times as powerful as the Hiroshima bomb nung time na yon. 100 times powerful. Abot dito kapag nilaglagan niya. Isipin niyo yun. There's always a fear sa atin. But do we see Him as a sovereign God? Or just a solution to our problem? Kasi hindi mo nakikita yung karakter ng Diyos. How powerful He is. How He controls everything. Kaya ka tanong ng tanong. Takot ka mamatay, kapatid. Kasi hindi ka sigurado kung saan ka pupunta eh. Yun ang problema sa'yo. Kaya ka laging may constant fear sa puso mo at lagi kang tanong ng tanong. Na hindi mo nga mabisitang basahin yung salita ng Diyos para masagot yung katanungan mo eh. Because only genuine believers, the only children of God, has the desire to know Him. Has the desire to know Him. We have a finite mind. Hindi natin pwedeng malaman ang lahat ng bagay. But God reveals something for us to know. At maging foundation natin para magtibay tayo at mas maintindihan natin yung mga bagay na nangyari sa araw, sa mga panahon na to. Do we see His sovereign as a sovereign God? Or sovereign lang niya sa salita? Ngayon, makapangyarihan ng Diyos eh. Sa salvation mo nga, ikaw ang nagkikredit sa sarili mo eh. Paano naging sovereign ng Diyos doon? He's only a reactive God who say, na kaya pagtanggap mo, nag-react siya? That's not sovereign. May malaking problema, di ba? Kaya tayo bilang mga Christian, kaya tayo as proclaimed Christians, ang iba, hindi nila nakakilala kung sino talaga ang Diyos eh. Kaya ang dami nilang katanungan sa kanilang mga puso. Kaya pag may nangyari ng kayo sa buhay nila, daming tanong, bakit nangyari sa akin to? Lalo na kung nasa prosperity gospel ka, malaking problema. Kasi sa kanila, God is not a God of chaos. He's a God of order. Okay, yes. But He controls chaos. He ordains chaos. He ordains suffering. Verse 20, but He said to them, it is I. Do not be afraid. Ito na, nagpakilala na talaga siya. Sabi sa Matthew 14:27, immediately He spoke to them, have courage, it is I. Don't be afraid. Mark 6:51, immediately He spoke with them and said, have courage, it is I. Don't be afraid. It is I. What do you call, ano ibig sabihin ng it is I? These are not only calming words. In Greek, Jesus He says, ego eimi. I am. This is the same God used when speaking to Moses from the burning bush. I am who I am. Nung tinanong siya ni Moses, sino ka ba? I am who I am. Si Yahweh. Ego eimi. Yan yung ginamit ni Christ na salita. Proclaiming that He is God. Ang dami niyang beses na sinabi yan. John 8:58, before Abraham was, I am. John 6:35, I am the bread of life. Ego eimi, the bread of life. Jesus 8:12, I am the light of the world. Some few examples na ginamit niya yung kanyang yung ego eimi or yung salitang I am is the omnipotent God, the powerful God. Ang Diyos mismo si Yahweh. Si Elohim. So this passage is the heart of the heart's comfort. Not merely that the storm will pass, but God is with us. Ego eimi, God is with us. Ang presensya ng Panginoon in any details of our lives, nandun ang kanyang presensya. It is I. Do not be afraid. Ako nga, huwag kayong mga takot or mabalisa.
Do not be afraid is not a command to master courage, mga kapatid. Ano? It is an invitation to rest in sovereignty of the one who is with us. Sabi ko nga dun sa post ko sa group natin the other day that peace does not come from change circumstances ng buhay natin, di ba? Hindi ka lang nagkakaroon ng peace dahil nabago yung circumstansya ng buhay mo. Ba't saan nagagaling ito? But from the unchanging Christ. Dahil hindi nagbabago yung Diyos na kilala mo, kapatid. Kaya hindi nakasubject yung peace mo doon sa nangyari sa buhay mo. Kundi nag-subject yung peace of mind mo, kaya ka may joy and peace, dahil kilala mo yung Diyos. At nagkaroon ka ng peace kahit ano circumstansya ng buhay mo, there is always peace within you dahil kilala mo ang Diyos. Yun ang nagbibigay sa iyo ng peace. Hindi yung circumstansya na papalit-palit ng buhay mo. Hindi nakadepend yung peace mo dahil sa nangyayari sa circumstances sa buhay mo. Kundi nanggagaling lang kay Kristo sa pagkilala mo sa tunay na Diyos. That is peace that God is offer. Verse 21, our last verse. Bago na malapit na po tayo matapos, no? Then they were glad. Eh na, di ba? Siyempre, sumampa si Christ. Pagsampa ni Christ sa bangka, ano nangyari? Huminto agad yung bagyo. Nangyari na sa kanila yun eh. Natutulog lang si Kristo eh. Tapos pagkagising, in-order yung huminto agad eh. Kaya ito, naulit lang eh. Pero tignan nyo, ang tigas ng ulo ng mga disipulo, no? Parang walang natututunan. Di ba? Parang yung sa Israelita na dapat 40 days lang nilang itatravel yung Exodus. Umabot ng 40 years sa katigasan ng ulo nila. 40 days to 40 years? Abay, sobrang tigas talaga ng ulo. Di ba tanaw mo nga yung Kanaan, yung si Joshua. Tanaw na tanaw nila, hindi naman ganun kalayo, di ba? Pag nasa taas ka ng bundok. Yung inabot ka ng 40 days, ano nagagagawa mo ng 40 days? Napakatagal nun. 40 days, 40 years pala. 40 years. Di ba? Ang dami nang namatay, di ba? Bago sila hindi ka pa nga, ang problema nun, hindi pa sila nakarating. Yun yung problema doon. Hindi pa sila nakarating. No? So sabi dito, then they were glad. Yan, natuwa na sila to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. They were glad. Ayan na, meron na silang joy. So, nung mga na-recognize sila si Christ pala, they receive him with joy. So, kilala mo, no? We see that this reception is not by their own strength. No? It is the the fruit of grace. Diba? Hindi sa pamamagitan ng kanilang kakayanan lang, ano? Wala silang nagawa. Sabi dito sa store, kaya ba nila pahintuin yun? Yung reception na yun? Not by your own strength. Kahit magsasagawang ka doon ng gaya, wala kang magagawa. Hindi ka naman makarating sa shore. Di ba? It is only by God, the fruit of grace of God. Just as the storm and the sea obey Him, so the hearts of His people. This is the effectual call at work. Ito yung effectual grace that brings us. Mapapag-aralan natin yung effectual call na yan sa ating unconditional election, ano? Sa topic natin. No? Papasok yung effectual calling. Welcome. And welcome, they welcome him gladly because God has opened their hearts. Yun po yung sabi sa ano, no? They opened their hearts na. Saka lang nila na-realize. Because God had opened their hearts. So may lesson na binibigay. No? Kanina, hardened their hearts. And then now, God opened their hearts. Parang si Lydia lang yan, di ba? Si Lydia, maka-Diyos. Alam niyo, tandaan niyo, sa kwento ng Acts, si Lydia, na maka-Diyos. No? Pero, nung nakilala niya si Paul, God opened her heart. Maka-Diyos na yun, ha? Di ba? Saka ka lang niya naintindihan yung gospel. Si Lydia. Di ba?
So, ibig sabihin, kailangan ka munang ipanganak na magmuli. Pag sinabi ng Panginoon that God opened your heart, you were regenerated by the Holy Spirit. You have to be born again. God has to open your heart. God has to give you a heart of a flesh, not a heart of a stone. No? Yung mga lihiti mong anak po, lang naman talaga niya ang makakaramdam ng tunay na gladness or joy sa kanilang puso. Despite of any circumstances sa kanilang buhay, kapag alam nila nakasama nila ang presensya ng Diyos sa buhay nila, everything is under control. Di ba? Yung mga lihiti mong anak lang ang makakaramdam ng calmness and joy. Kapag kilala mo ang Diyos, alam mo na ang presensya niya, di ba? I am. It is I, di ba? Kasama mo ang presensya mo. Lalong-lalo na sa atin bilang mananampalataya na alam natin na ang Holy Spirit was imputed to us. We are sealed with the Holy Spirit of promise sa 1:13 ng Ephesians. Kasama mo ang Panginoon, di ba? God is always with us. That's why you have that joy, the eternal joy, and security and assurance. We affirm His sanctification in our lives. We affirm that the same grace that called us also carries us home. May nangyaring miracle na naman, di ba? Isipin mo, pagkasampa niya sa boat, parang biglang napunta sila agad sa shore. May magic. O, another miracle yun, di ba? Hindi na kasi na-distinguish yun as a miracle. Pero dalawang miracle na nangyari. Pagkasampa ni Christ, huminto yung bagyo, nasa shore agad sila. Diba? Hindi na nakahirapang sumagwan pa. May magic. Magic eh. Wala pong magic. Diba? So we affirm the same grace that called us also carries us home. He doesn't just come to calm your life. He comes to save you, sanctify you, and finish the work He began to each and every one of us. Philippians 1:6, sabi niya, and I am sure of this, that He began a good work in you, will bring it to completion at the day of our Lord Jesus Christ. So lahat nakaplano. Lahat ng sinimulan niya ay tatapusin niya sa ating buhay. Wala siyang pangako na mababali, mga kapatid. He is a transcendent God, natandaan natin yan. He knows the beginning and the last. That is His character. So, ang conclusion natin, the storms are His servants. No? His disciples found themselves in rough seas after Jesus told them specifically to sail across the Sea of Galilee. Their hard time was not the result of disobedience. No? Rather, their hard times came because they obeyed. Their hard times came because they obeyed. Masarap bang subukin ng Panginoon, mga kapatid? Amen ba tayo dyan? Their hard times was experienced because they obeyed, mga kapatid. Nagmanifest yung plano, yung kagustuhan ng Panginoon na dalhin sila sa trial and sa chaos na sitwasyon na yan dahil sumunod sila. Not the other way around na iniisip natin mga ordinaryong tao na hindi anak ng Diyos. Na kapag nakasubok na ng pagsubok sa buhay, tika muna. Diba? Siguro, nagkaroon ako naging disobedient ako. Kaya nagkakaroon na sinasabi na ng backslider eh. No? Or nasisira yung faith sa Panginoon. Ano? Kasi bakit daw siya sinusubok? Wala naman siyang ginagawang masama. Patay na, wala na. Diba? Hina. Anong klaseng pananampalataya? Diba? Hina. Diba? Kasi hindi mo kilala yung Diyos. That's the different thing, mga kapatid. Which means that not all the struggles are punishments and not all storms come due to rebellion. All times, obedience to God means heading into a storm. Sometimes lang naman, mga kapatid, hindi naman all the time. Di ba? Obedience to God means heading to a storm. Beloved, the storm you're in the
not outside of God's plan in our lives. Parte lagi yan. Christ is not distant. He is walking on the water. Revealing His majesty, calling you to trust Him. He's always walking in the water. Imagine His majesty. Imagine His promise. Take heart, it is I. Do not be afraid. Let us behold, my brothers and sisters, the sovereignty in Christ. Welcome Him gladly into our lives and trust Him to carry us to the shore of His eternal promise. Lord to God, sa kanyang mensahe, purihin po ang Panginoon, naway napagpala po ang bawat kaluluwa ng bawat isa. Salamat po. Purihin po.